My Wife is a Beautiful CEO Chapter 76. Tama, ang babaeng nasa harapan ko ay ang kawawang gimmick na hindi pa natakot ng mamatay ni Yang Chen sa 911. Kung tama ang pagkakaalala ko, Sugar Candy ang tawag sa pangalan. Kupas lang ang kulay ng buhok, at napalitan ng medyo ordinary line, naging prostitute ang hairstyle, pero hindi ko talaga nakilala. Ano ang estudyanteng babae? Ako ay orihinal na isang mag-aaral sa high school, o isang mag-aaral sa isang pangunahing middle school, at dinilaan ang mga mata ng iyong aso. Iniluwan ng asukal sa asukal ang pulbos na dila. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Yang Chen. Mayroon ba? Paano ganito ang taong ito, isang manipin na tingin, ang kagandahan ay magkukusa na makipag-usap sa iyo, hindi ka maaaring maginoo. Mukhang ako ang may utang sa iyo upang mangolekta ng mga utang. Malungkot na sabi ni Sugar. We have different ways of doing things. If you have something, you can say na may umutot ka. Hindi interesado si Yang Chen sa isang mayaman na puta. Humingi siya ng tawad noong gabing iyon at walang magandang ugali. Ikaw. Ayaw ng asukal sa Makati ang ngipin. Nang makita ko ang teknolohiya ng sasakyan ni Yang Chen, ito ay isang martial arts master. Na-curious ako na gumawa ng isang relasyon. Hindi ko akalain na ganito ka-ignorant ang lalaking ito. Siya mismo. WHO. Talagang naisip na ang iba ay natatakot sa kanya. Hindi pa ako tinatrato ng ganitong uri ng sugar candy, ngunit alam kong tiyak na hindi ito ang kalaban ng lalaking ito. Kahit hilingin ko sa isang tao na bigyan siya ng pagkain, mag-iisip ako ng konti sa isip ko at biglang may naisip na ghost idea. Matapos magdesisyon, ang asukal sa asukal ay lumitaw sa malalaking mata ng espiritu ng tubig. Unti-unting naging mapatla ang kanyang mukha, at ang magandang mukha ay nagpakita ng malungkot at walang magawang tingin. Anong problema mo? Nagtataka si Yang Chen. Ang babaeng ito ay hindi magiging masama sa kakayahan sa pakikipaglaban, hindi pa siya pinakasalan, umiiyak. Ang asukal sa asukal ay, sip-sip, pinunasan ang mga luha, biglang sa eksena ng mga taong dumarating at pumunta sa kalye, sumisigaw at umiiyak. Yang Chen. Isa kang negatibong puso. Ako ay buntis, hindi mo ako gusto. Mayroon kang walang konsensya. Wow! Si Yang Chen ay hanggal, at ang mga naglalakad sa kalye ay hanggal, at lahat sila ay tumingin sa asukal na umiiyak, at mukhang kakaiba. Biglang sumugod ang asukal sa asukal upang yakapin ang baywang ni Yang Chen, habang umiiyak at naiyuyugyug si Yang Chen, na parang nasa sabik na hindi. Hoy! Yang Chen, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan na mag-isa kasama ang mga bata. Ano ang gagawin mo kung umalis ka? Wala bang ama ang ating mga anak kapag ipinanganak sila? Oh, ay masyado kang nag-aalala. Kung may bagong mahal ka, sisipain mo ba ako? Oh. Ang asukal sa asukal ay umiyak at ang atay at ang gallbladder ay pumutok, at ang mga nakapalibot na dumadaan ay nagsimulang ituro ito. Maraming mga tiyahin ang nagpakita ng kanilang awa at sakit, at sila ay bamantong hininga, at ang mga mata ng publiko kay Yang Chen ay naging disdain at disgusto. Hindi mapangiti si Yang Chen, wala na talagang hahanapin ang gimmick na ito, pwede bang basta-bastang buksan ang biro na ito? Gayunpaman, ang nakayapak ay hindi natatakot sa pagsusuot ng sapatos, wala siyang pakialam sa mga reputasyong ito, ano ang iyong kinatatakutan? Sa pag-iisip pa lang, umaasa si Yang Chen sa kanyang puso, biglang iniunat ang kanyang mga kamay at hinawakan ang asukal sa kanyang mga braso. Damang-dama ng malambot na baywang ng batang babae ang pagkalastiko at kasalanan sa pamamagitan ng mga damit, at hindi ito magagamit. Malakas at matatag, napakaganda ng pagpindot. Naramdaman ng sugar candy ang nagninangas na malaking kamay ni Yang Chen na humawak sa kanyang baywang. Hindi maiwasang manginig, palihim na nagmumura ng kulay na multo, ngunit hindi sumuko na patuloy na umiyak, sumisigaw ng, huwag mo akong iwan at mga anak. Pinag-uusapan ito ng mga tao sa kalsada, at lahat sila ay nag-aalala tungkol sa buntis na babae ng asukal. Paano ginagawa ito ng mga kabataan ngayon?
I see this girl blame poor, how to be a man after a young age. Ang binata ay kailangang lalaki, kaya ang pakikipaglaro sa batang babae ay hahatulan. Natatakot si ate mo, dalhin ka sa ospital sa harap mo, operahan sa loob ng 10 minuto. Si Yang Chen ay masyadong tamad na bigyang pansin ito. Evil smiles at hinawakan ang asukal sa kanyang mga braso. Pinipigilan niya ang kanyang baywang at hindi siya binitawan, at ang kabilang kamay ay humahampas sa dibdib ng sugar candy. Ang mga putot ng bulaklak ng batang babae sa yugto ng pag-unlad ay nagsimulang magkaroon ng hugis, at ang isang kamay ay inilagay, sapat lamang upang ilagay ito sa buong palad. Ang nababanat na lambot ng ecstasy ay nagpapasaya kay Yang Chen sa kurot. Hoy! Sugar screams. Tulad ng isang electric shock. Kung paano hindi maiisip ang lalaking ito sa harap ng napakaraming tao sa kalye, hindi sa lahat napahiya, at nakakalibang kaya walang kabuluhan, ay hindi maaaring makatulong ngunit pagmumura pula. Ang asukal sa asukal ay nagsimulang magpumiglas at sinubukang umalis sa mga braso ni Yang Chen, ngunit ang kanyang lakas ay sapat na upang makalaya. Naramdaman na lang niya na patuloy na inilalagay ni Yang Chen ang palad sa kanyang dibdib. Ang ilang mga pribadong bahagi ng katawan ay may kakaiba. Humihingal, malambot ang katawan na parang tubig. Yang Chen dali, hindi ko inaasahan na ito ay isang sensitibong babae, kaya ang pagpapasigla ay hindi na mabata. Natigilan din ang mga dumadaan sa paligid. Nakita ko na ang mga kalalakihan at kababaihan ay nagsagawa lamang ng isang, mapait na drama. Paanong biglang ang mukha ng batang babae na ito ay nasa mga bisig ng isang lalaki, at hindi siya makagalaw, hayaang hawakan ito ng lalaki. Napansin ng asukal sa asukal ang lahat ng uri ng kakaibang mga mata sa paligid ng mga tao, naramdaman ko na ako ay naging isang batang babae na alakdan sa gitna ng kalye. Nakita ang lahat, at hindi ko napigil ang umiyak. You let me go. The sugar word is pleading for authenticity. Iniyukol ni Yang Chen ang kanyang ulo at bumuga ng hininga sa kristal na hikaw na asukal. Babae ba ang nagbubuntis sa anak ko? Paano siya nahawakan ng bata? I didn't dare, I was wrong. Yang Chen, let me go. Uncle. Please. Kanina pa umiiyak si Sugar, this time gusto ko na talagang hugasan ang mukha ko. Luha, orihinal na gusto kong ayusin ang kabila, at ako ngayon ay niyakap, at ang aking dibdib ay inaatake, at ang aking mukha ay nawala din. Ngumisi si Yang Chen. Ang murang edad ay dapat magkaroon ng disiplina, at bibigyan kita ng leksyon sa halip na ang iyong mga magulang. Pagkatapos noon, niluwagan ni Yang Chen ang asukal, ngunit sinampal ng isang sampal ang puwit ng babae. Nakuha. Ang malutong na tunog ay ginawa ang asukal sa asukal na nahihiya lamang na nais na mapunta sa lupa. Luha sa mga mata. Kagat-kagat ang mga labi. Maliliit na haplos, hindi sa banggitin ang higit pang mga karaingan, ngunit hindi ng ahas na lumaban, nag-aalala na ang kaawa-awang tiyuhin na ito at hawakan ang iyong sarili. Ang asukal sa asukal ay mabilis na binaligtad ng ilang hakbang, ang mga luha ay natigilan kay Yang Chen, ang galit ay nagsabi. Yang Chen, ang account ngayon, siguradong babalik ako. Libre mo. Nagalit si Yang Chen sa boring na babae na ito, inabot niya ang bulsa, at nagplanong humitit ng sigarilyo, at pagkatapos ay umuwi. Sa oras na ito, sa kalsada sa gitna ng kalye, biglang bumagsak ang isang itim na Chevrolet sedan mula sa one-way na kalye na minamaneho nito patungo sa isa pang lane sa kabilang direksyon. Sa ngayon, walang sasakyan sa reverse lane. Ang bilis ng Chevrolet sedan ay biglang tumaas ng husto. Sa dagandong ng makina, ang harapan ng sasakyan ay sumugod patungo sa posisyon kung saan nakatayo ang asukal sa asukal. Ang itim na kotse ay parang isang bakal na kanyan na humahanggos palabas ng kalye. Lumilipad pa yata ang babaeng nasa tabing daan. Nang makita lang ng masa na aalis na sana ang eksenang ito ay naghiyawan na sila. Girls, ingat kayo. Ang asukal sa asukal ay nalilito sa likod ng kanyang katawan. Tulad ng isang itim na ulo ng kotse na agad na lumipat sa kanyang mukha, tulad ng isang itim na leon na sumugod sa mukha,
at ginawa siyang natakot. Ang likas na reaksyon ng asukal sa asukal ay hindi pa nagkaroon ng oras upang gawin ang kaukulang aksyon. Nang tumakas ako sa eksena, nakita kong madudurog ang itim na sasakyan. Ang asukal sa asukal ay naramdaman pa nga ito sa sandaling ito, at ako ay napatay ng hindi maipaliwanag. Kasabay nito, biglang naramdaman ng asukal sa asukal ang isang malaking puwersa na marahas na yamakap sa kanyang baywang, at pagkatapos ay hindi maiwasan ang kanyang katawan na umalis sa lupa, umiikot. Sa mata ng mga tao sa paligid, ibang eksena ang eksenang ito ng talento. Nakita ko lang si Yang Chen na biglang naglabas ng lakas mula sa orihinal na lugar. Parang puting imahe, hindi niya makita ang pinagdaanan ng kanyang mga kilos. Kumuha na siya ng asukal sa the place was transferred to the sidewalk on the roadside. Ang itim na Chevrolet ay tumatakbo pa rin ng ligaw, at pagkatapos ay mabilis na ipinasok sa orihinal na daanan, na parang ito ay nasa labas lamang ng bilog, higit sa ilang mga kotse. Ang puso ng asukal ay nabanggit din sa mga mata ng bulag. Matapos mapagtanto na ayos lang siya, tumingin siya kay Yang Chen sa mapurol na paraan. Ako. Akala ko mamamatay na ako. Iminumungkahi ko sa iyo na huwag pumunta sa mga lansangan sa hinaharap, o hindi mo malalaman kung napatay ka ng isang kotse. Dinampot ni Yang Chen ang sigarilyo at sinindihan ang upos ng sigarilyo. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan at humanga sa kabayanihang pag-uugali ni Yang Chen, bagamat sila ay masyadong interesado kung gaano kabilas si Yang Chen. Ang asukal sa asukal ay nagpakalma sa kalooban. Ang ilan lamang ay tinapik ang dibdib pagkatapos ng takot, natakot ako, kung hindi ka, patay ako. Sabihin, paano ako magpapasalamat? Hindi mo naman ako kailangang pahirapan, maraming salamat. Natapos si Yang Chen, umiling-iling at nagpaplanong umalis. Talagang ayaw sumulong ni Sugar. Hilahin si Yang Chen, hindi, kahit papaano kailangan mong ibigay sa akin ang numero ng iyong mobile phone, hihilingin kong kumain ka sa susunod, kung hindi mo ako bibigyan. Ako. Sinusundan kita sa ganitong paraan. Walang pagpipilian si Yang Chen kundi sabihin ang Sugar mobile phone number ng kanyang sariling asukal, muling naglaro ang asukal sa asukal, na kumpirma na ito ay tama na ngumiti. Well, I am going to the cram school, mail late na ako, magkita-kita muna ako. Papakainin kita pag may time. Kumaway ang asukal sa asukal, at tila hindi siya masama dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit nang hindi naghihintay ng ilang hakbang ng asukal, biglang huminto ang isang Toyota Silver business car sa gilid ng kalsada, at maraming malalakas na lalaki na nakauniporme ng itim na suit ang nagmamadaling bumaba. Miss, ayos ka lang. Isang lalaking nakasuot ng sunglasses at walkie-talkie headset, mukhang nangunguna sa isang lalaking nakasuot ng maayos at low profile. Pagbaba niya ng sasakyan, nagtanong siya tungkol sa asukal sa asukal. Tumingin din siya sa itaas at sa ibaba at natatakot na ang sugar candy ay nagdusa. Sugar pouted impatiently. Xiaoyang, ilang beses mo na bang sinabi sa akin, nag-aral ako sa isang cram school, hindi gaanong masusunod. Miss, recently, China shipping is really unfair. The Lord is also worried about your safety. Let us protect you. You have to understand your father's pains, don't try to break the tricks, if we are not with you, you. Ano na naman ang nangyari, paano tayo aamin sa Panginoon? Payo ng lalaking tinawag na Xiaoyunggay. Nakita ni Yang Chen ang eksenang ito at bahagyang nagulat. Sa ngayon, sa isang malaking internasyonal na lungsod tulad ng Zhonghai, ang mayayaman ay hindi karaniwan. Maraming mayayaman ang marunong magmaneho ng sikat na sasakyan. Ngunit walang maraming mayayamang tao na kayang bayaran ang napakaraming bodyguard para protektahan ang isang batang babae. Hindi bababasa, ang gayong tao ay dapat magkaroon ng isang tiyak na katayuan sa lipunan, o kung sino ang walang partikular na uusig sa kanyang pamilya. Okay, putol ni Sugar sa sinabi ni Xiaoyong. I know that you are responsible. I don't like many people follow me. Since you are so persistent, you are just fine.
Tumalikod ang asukal sa asukal at lumingon kay Yang Chen, ipinakita ang ngiti ng araw. Bawal maglaro at mawala si Tito. Sa susunod na tawagan kita, kailangan kong kunin. Iniluwan ni Yang Chen ang usok na bilog at tumanggo. Si Xiao Yang at isang tuyong bodyguard ay tumingin kay Yang Chen ng may pagbabantay. Miss, gentleman ba ito? This is my savior. Muntik na akong mabandol ng sasakyan, at hinayla ako pabalik ni Tito. Sumagot ng totoo ang asukal sa asukal. Ano? Nakikita ang ilang mga bodyguard na nakalantad sa kulay ng dignidad. Ang asukal sa asukal ay hindi nagtatago ng mga bagay na nangyari sa tamang lugar. Pagdating sa panganib, hayaan ang ilang mga bodyguard na kumuha ng malamig na pawis. Papatayin talaga ito ng sasakyan, tapos hindi na nila kailangan pang magtrabaho, gusto pang mabuhay ng mahirap. Si Xiao Yongge ay tuwang-tuwa na tumingin kay Yang Chen at humakbang pasulong at sinabing, "Salamat kay Mr. Yang sa pagligtas sa aking pamilya. Iniisip ko kung magkakaroon ako ng pagkakataon na anyayahan si Mr. Yang na sumama sa amin upang makapagpahayag ang aking pamilya. Ang aking pasasalamat." Ang kahulugan ng mga salita ay walang iba kundi isang hinala na si Yang Chen mismo ay may masamang intensyon. Marahil ito ay isang grupo ng mga tao na may mga gangster na nanlilinlang at nagtitiwala. Hindi maintindihan ni Yang Chen ang kahulugan, huwag mong sabihing wala siyang oras para makipagkulitin sa kanila, kahit malaya siya, hindi siya magsasawang magpaliwanag ng anuman. Aniya. Alam ko kung ano ang iniisip mo, ang mga bagay ay hindi nauugnay sa akin, ang iyong Panginoon kung may masaktan ka, makakahanap ka ng pupuntahan. Iniligtas ko lang ang gimmick na ito at huwag umasa sa akin. Kumunat ang noo ni Kuya Xiaoyong. Kung malinis ang budi ni Mr. Yang, hindi siya dapat matakot na makita ang host ko. Nakangiting sinabi ni Yang Chen. Hindi mahalaga kung natatakot ka sa takot o takot. Kung sinabi ng iyong may-ari na gusto niya akong makita, kailangan niyang puntahan siya. Bakit hindi mo siya hilingin na pumunta sa simi? Bibigyan ko siya ng magandang usapan. Mr. Yang, kung tumanggi kang makipagtulungan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Nakita ng kapatid ni Xiaoyong na tumanggi si Yang Chen na sumama sa kanila, at naramdaman niyang naghihinala ang lalaki. Nakita ng ilan pang bodyguard na malakas ang kahulugan ng pinuno. Kaagad, si Yang Chen ay napalibutan ni Yang Chen, at si Yang Chen ay hindi pinayagang umalis. Ang bawat mabangis na asterisk ay masama at pag-alit. Sa oras na ito, ang asukal sa tabi nito ay hindi na kayang tumayo. Xiao Yongge, anong ugali mo? Iniligtas ako ni Yang Chen. Bakit mo siya ipapahiya? Kung gusto niya akong saktan, hayaan mong mabangga ang sasakyan at hindi ako matatapos. Tandang padamdam tandang pananong panipi. Ang batang babae ay may higit na kaalaman kaysa sa iyo. Napabuntong hininga si Yang Chen. Sinabi ni Xiao Yongge na may awkwardness. Hindi alam ni Miss, maraming tao ang lumalapit sa layunin sa ganitong paraan, at pagkatapos ay makakuha ng mas malaking benepisyo, hindi tayo hinahayaan ni Miss na gumawa ng gulo. Masayang tumawa si Yang Chen. Impyerno ka o bata at nalilito. Wala akong panahon para pangalagaan ang grupo ng mga neurotic disease mo. Kung ayaw mong magsisi, pagbigyan mo na ako. Kung gayon tingnan mo ang kakayahan ni Mr. Yang, sinabi ng kapatid na Xiaoyong, na inuutusan ang lahat. Nakatali ang mga kamay, ibalik. Kamatayan sa korte. Galit na galit si Yang Chen. Sa tingin ko ay nasa kalye, sa harap ng mga dumadaan, ayoko masyadong umindayog, ngunit ang grupong ito ng mga tao ay halatang may ulo ng alakdan at hindi namamatay. Nang hindi na hinintay na makalapit ang ilang bodyguard, inihagis ni Yang Chen ang upos ng sigarilyo. At ginawa ng makapangyarihang kamay ang lumilipad na sigarilyong bilang isang maliit na bakal na itlog, at hinampas ito sa noo ng isang bodyguard na direktang nasa tapat. Direktang natulala ang bodyguard sa upos ng sigarilyo. Ang mga kamay at paa ni Yang Chen ay hindi idle, at ang bilog ay kasing liit hanggat maaari.
Upang maiwasan ang kanyang mga galaw na maging masyadong nakakagulat, ilang mga tila magaan na galaw ng karate ang ginamit, ngunit ang lakas ay kamangha-mangha pa rin, kasama ang ilang mga bodyguard. Isang pares ng kamao at paa, ang mga bodyguard ay hindi baluktot na buto o masakit ang mga kalamnan at bumagsak sa lupa. Kung hindi hihigit sa kalahating taon na magtatagpo sa puso, hindi magdududa si Yang Chen na napatay niya silang lahat. Ang pagkabigla ng puso ni Xiaoyong ay mahirap sabihin. Natural na alam niya kung gaano kataas ang antas ng kanyang kakayahan. Ito ay higit pa sa sapat para sa isang karate masters upang harapin ang mga itim na sinturon. Ang lalaking ito ay parang ordinaryong karate action, paano magkakaroon ng napakalakas na puwersa. Talagang hindi kayo ordinaryong tao. Pinawisan ng malamig si Xiaoyong at pinigil ang asukal na kanina pa natulala. Si Yang Chen ay tumingin sa kanya na parang tulala at sumulyap sa kanya. He sneered. Yes, not an ordinary person, I want to harm your lady. How? You have beat me. You can protect yourself, but also protect your lady. Don't be kidding, okay? Ibig sabihin hindi hahayaan ng kamatayan na saktan mo ang pamilya ko. Ang mga kalamnan ng kapatid na si Xiaoyong ay masikip, at sinabi niya sa asukal sa likod niya. Miss tumatakbo, ang taong ito ay lubhang mapanganib. Ang asukal sa asukal ay sabik na sinabi. Maliit na matapang na kapatid na lalaki, huwag lumaban. Hindi mo siya matatalo, hindi ako sasaktan ni Yang Chen. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Yang Chen ay nagkaroon ng gana na patayin siya dahil sa isang masamang utak. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Bagamat alam ko na kapag pinag-uusapan natin ang katangahan ng ibang tao, dapat nating isipin kung higit pa ba tayo sa taong iyon ay tanga, ngunit aminin ko na may mga taong may utang, at ang iyong ina ay isang bobo. Laban sa kinakabahan na nakababatang kapatid. Nagtayo ng gitnang daliri, umiling si Yang Chen, tumalikod at umalis, itinuro ang mga naglalakad sa daan, ngunit walang nang ahas na hamarang sa kalsada ni Yang Chen. Nakita ng kapatid ni Xiaoyong na hindi sinasadya ni Yang Chen na gawin iyon. Nakahinga ng maluwag si Changshu at mabilis na tinulungan ang sugar candy sa sasakyan ng Toyota. Sabi niya, papasok na si Miss, naghihintay na bumalik ang lalaking ito, grabe. Kailangan na nating umalis dito. Tahimik na tiningnan ng sugar candy ang paisang kapatid na si Xiaoyong, tinapik ang kanyang noo at bamantong hininga. Kuya Xiaoyong, walang nagsabi na tanga ka noon. Si Xiaoyong, na natulala sa hindi maipaliwanag na mga problema, ay tumango at sumagot. Hindi, ano po miss? Tapos meron na ngayon. Stupid Dan. Sumigaw si Sugar, at hindi nag-atubiling umalis ang ulo. Iniwan lamang ang kapatid ni Xiaoyong na kumurap, tumingin sa isang grupo ng mga kapatid sa lupa, at tumingin sa malayong asukal, na puno ng nakatulala na mukha. Noong Lunes, muling pumasok si Yang Chen sa opisina na may mainit na almusal. Bumili ng mas maraming almusal, at nakakuha din ng ilang buod ng karanasan, tulad ng kung alin ang may mas maraming karne, alin ang may sapat na lakas, kahit na aling soya milk. May mas kaunting tubig. Ang maliliit na detalyeng ito ay maaaring wala sa paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit si Yang Chen, na nasisiyahan sa simpleng buhay, ay nakagawa ng isang mahusay na trabaho. Palagi niyang nararamdaman na ganito rin ang epekto ng pagbebenta ng kebab. Ginagawang perpekto ang pagsasanay. Siyempre, kapag sinabing lumabas na ang mga ideyang ito, hindi may iwasang mauwi sa grupo ng mga taong hinahamak. Si Zhang Kai, na late na dumating, ay tila nasa mabuting kalooban. Gumawa siya ng medyo hot-rolled na hairstyle, at ang kanyang mukha ay naging mas bilog at maganda. Nakasuot siya ng asol na suspender na palda, puting net na medyas, at ang kanyang baywang at balakang ay umindayog at ang kanyang balakang ay maikli. Sa palda, makikita mo pa ang mahinang mapang-akit na kanal. Pagkatapos ng matamis ng ngiti ni Yang Chen, kinuha niya ang bag at ibinuhos ang soup bag. Nag-alinlangan, kinuha ni Zhang Kai ang 2 sungay ng langis at sinabi. Salamat,
mayroon akong napakasarap na almusal araw-araw, nakakain na ako ng 2 kilo. Ito ay. Dinilaan ni Yang Chen ang biskwit at iminungkahi. Ngayon, masarap ang bagong binili na Mildred Sesame Seed Cake, maaari mo itong subukan. O ikaw na mag-isa, hindi ako mahilig kumain ng pancake. Si Zhao Hongyan, sa isang tabi, ay ngumiti at sinabing, Zhang Kai, dagdagan mo ang almusal, maaaring hindi ka gusto ng iyong asawa. Hoy, ayaw ng asawa ko na humanap ako ng iba. Wala bang takot sa lalaki itong dalaga? Nakangiting sabi ni Zhang Kai, at tinitigan si Yang Chen, umikot ang alon ng liwanag. Oo, kapatid na Yang. Halos matigilan si Yang Chen sa Yang Gedge na ito at tumango. Tumango siya. Oo, ayaw niya sa akin. Silver, ngumiti si Zhao Hongyan at bamantong hininga. Sa sandaling ito, isang payat na figure ang biglang lumakad papunta kay Yang Chen, at nagsabi. Yang Chen, abalahin ka. Ang taong lumapit ay si Chen Bo, na hindi pa nakakausap sa opisina. Ang batang ito na nakipag-away sa isang batang babae ay isa ring kahangahangang gawain ng Departamento ng Relasyon sa Publiko. Ano, mag-usap tayo, ngumiti si Yang Chen. Biglang namula si Chen Bo, na parabang nahihiya siya, at sinabing. May problema ka. Ano, sabihin mo, hindi makangiti si Yang Chen. Lakas ng loob na sabihin ni Chen Bo. Nabalitaan ko na may sasakyan ka. Gusto kong tulungan mo akong sunduin ang kapatid ko sa istasyon ng tren. Hindi ako pamilyar sa kalsada ng Zhonghai. Dumating din ang kapatid ko sa China para the first time. Natatakot kaming maupahan. Niloko, at masyadong mahal, gusto kong itanong kung may oras ka. Speaking of the back, halos hindi marinig ang boses. Wala kang masasabi tungkol dito. Ngumiti si Yang Chen at nagsabi. Bueno, kung kailan, abala ako araw-araw. Si Chen Bo ay nagbigay ng isang nagpapasalamat ng ngiti. Sa Miyerkules na ito, ang tren sa hapon ay talagang napakahirap para sa iyo. Oras na para tawagan ako, sang-ayon ni Yang Chen. Nakita ng ilang babaeng public relations na malapit sa isa't isa ang eksenang ito. At lahat sila ay nagpakita ng pagtataka, dahil bihira lang talaga ang inisyatiba ni Chen Bo na humanap ng matutulungan. Pagkatapos maglakad pabalik ni Chen Bo, nagpatuloy si Yang Chen sa paglalaro ng isang maliit na laro. Ngunit hindi na ito isang layang-liangkan, ngunit isang laro na katulad ng Super Mario, na kinokontrol ang isang kontrabida upang kumain ng prutas sa iba't ibang mga eksena. Ang eksenang ito ay nakita ng ilang kasamahang babae, at muling natahimik si Yang Chen. Hindi nagtagal. Si Mo Chani, isang itim na suit, puting kamiseta at hand-carved na mapusyaw na kayumangging Chanel bag, ay pumasok, kumuha ng isang bag ng soy milk at isang bag ng buns sa mesa ni Yang Chen at sinabing, salamat. Pumasok sila sa opisina ng ministro. Yang Chen, napansin mo ba na ang mukha ng ating ministro ay hindi masyadong maganda, nakakahiya, ito ba ay isang broken love? Biglang lumapit si Zhao Hongyan at sinabi. Tumingin si Yang Chen sa opisina ng may pag-iisip at madaling ngumiti. Paano ko malalaman, pero mas maganda ang ugali ko. At least nag-almusal ako at salamat. Sinabi niya na nagpatuloy siya sa paglalaro at hindi pinansin si Zhao Hongyan. Chismis. Pagkatapos maglaro ng isang umaga, pumunta ako sa restaurant para mananghalian kasama ang 3 babae. Ang mga lalaking kababayan ng Yulei International ay medyo maayos. Pagkatapos ng lahat, ang kagandahan ay nasa lahat ng dako, at walang kompetisyon para sa pagkain. Si Yang Chen ay unti-unti na akong pamilyar sa social circle ng kumpanyang ito at nakakabati ng maraming tao. Pagkatapos kumain, pagkatapos ng idlip, naglaro si Yang Chen saglit, at oras na para umalis sa trabaho. Sa pagdaan ng tag-araw, unti-unting bumababa ang temperatura. Sa gabi, ang paglubog ng araw ay hinahangad, at ang gintong kinang ay kumakalat sa mga lansangan ng Zhonghai, na sumasalamin sa buong lungsod ay pula.
Ang kagubatan kung saan ibinubuhos ang reinforced concrete sa lungsod ay parang taglagas na maple forest, na nakakasilaw. Nagmamaneho ng mas pamilyar na BMW papunta sa highway, nakinig si Yang Chen sa balita ng kalsada, at iniisip na niya kung ano ang masarap sa Longjingyuan Villa. Hindi nagtagal at napagtanto ni Yang Chen na medyo mali ang sitwasyon. Ito ang puwersang inductive na nilinang ng isang espesyal na karanasan sa loob ng maraming taon. Nang sumulyap si Yang Chen sa rearview mirror ng kotse, bigla siyang ngumisi. Nang makarating ang sasakyan sa expressway, mabilis itong lumiko at nagmaneho mula sa sulok ng isang maliit na kotse patungo sa kabilang panig, patungo sa bagong industrial park sa silangang bahagi ng Zhonghai City. Nang mabuksan ito sa isang malaking pang-industriya na lugar kung saan itinigil ang trabaho, binagulan ni Yang Chen ang takbo at ipinarada ang sasakyan sa maputik na tabing daan. Kinapa niya ang sarili mula sa kanyang bulsa, tahimik, nakasandal sa katawan. Tumingin sa direksyon ng darating. Sa hindi kalayuan, tahimik ding huminto ang isang itim na Honda Accord. Maya-maya, bumaba sa sasakyan ang apat na lalaki na nakasuot ng iba't ibang damit. Ang apat na lalaki ay matangkad at payat, at ang kanilang mga hitsura ay hindi pareho, ngunit ang kanilang pagtingin kay Yang Chen ay hindi maganda, kahit na medyo marahas. Paano mo kami nahanap? Tanong ng isang lalaki na magarbong sando at maitim ang balat. Ang ika-6 na kahulugan ng isang tao. Ngumisi si Yang Chen. Napakunot ang noo ng lalaking nakadamit ng bulaklak at hindi maipaliwanag na nagtanong. Mula nang malaman namin na sinusundan ka namin, bakit mo kami gustong dalhin dito? Sa tingin mo ba, sa pag-iiba ng ruta pauwi, hindi ka na namin susundan? Kumuha si Yang Chen ng ilang sigarilyo. Kahit na may pera, ang tabako na pinausukan ay medyo alanganin, ngunit ito ay sapat na maanghang. Matapos matikman ang ilang subo ng usok, ngumisi si Yang Chen. Hindi ko naman sinabing mag-ingat ka. Sumunod ka sa akin, pumili lang ako ng angkop na lugar para bumaba ka. Anong ibig mong sabihin? Ang mga lalaking waya ay hindi mahuhulaan tungkol sa sitwasyon sa harap nila. Inisip lang nila ang interpersonal na konteksto ng lalaki ayon sa mga tagubilin. Upang mas makagalaw pa sila, ngunit ngayon ang pagbabago ay nagdulot sa kanya na muling isaalang-alang ang susunod na hakbang. Ang mga mata ni Yang Chen ay naging dalawang tahi, at siya ay tumawa at sinabi. Hindi ka ba nakahanap ng ilang kapatid, walang mga kamera sa paligid? Dahil ito ay isang industrial na lupain na nasa ilalim pa rin ng pag-unlad at kasalukuyang isinasara. Ang mga infrastruktura sa paligid ay lubhang magulo at sira, at maging ang mga kalsada ay hindi pa nabubuksan, at halos walang sasakyan. Camera, nakangiting sabi ni Waya. Ito ang gusto kong ipaalam sa iyo. Kung walang camera, hindi natin kailangang mag-alala tungkol dito. Baka baliktaran lang. Nagkibit-balikat si Yang Chen. Kuya, gustong magsimula ng batang to, parang ang tanga naman ng utak. Tumawa ang isang kaklase. Waffle lalaki mukha ay hindi masaya, sinabi. Mga kabataan. Maaari kang makipag-usap ng malalaking salita. Huwag asterisk ang aming mga kapatid na lalaki ay may maraming mabibigat na kamay, bagaman hindi namin natanggap ang iyong mga tagubilin, hindi mo maaaring i-play ang unang laro. Nakakaistorbo ka, nakangiting sabi ni Yang Chen. Gusto kong magmadali, nasa oras pa akong umuwi para sa hapunan. Pagod na ang mabahong bata. Ang isang lalaki na may balbas ay nagpatuloy sa paglalakad ng walang sinasabi, at ang tatlo pa ay hindi na nagsalita pa, at si Chong Yang Chen ay nagsimulang umikot. Hayaan mong sabihin sa iyo ni Lao Su na walang silbi ang umutot. Ang kamao ang huling salita. Sumigaw ang malaking balbas, at nang kurutin niya ang kanyang kamao, inatake niya ang mukha ni Yang Chen. Madaling lumiwanag si Yang Chen, habang gumagalaw ang mga yabag, umaawang ang bibig at ibinuka ang ngiti ni Senador Han. Pagbalik ko sa lupaing ito, lihim akong nagdesisyon na ang iba ay hindi magagalit sa akin. Huwag magkusa na tamaan ako. Walang pagbabante sa akin. Hinding-hindi ko susubukang talunin ang mga tao,
kaya nais kong magpasalamat sa iyo ang kamaon na ito ngayon ito ay nagpapahintulot sa akin na patayin ka ng may kapayapaan ng isip. Lahat ay sama-sama. Buaya lalaki angered, siya ay talagang hindi maaaring tiisin tulad ng isang binata kaya hamakin sila. Ang pagkubkob sa apat na tao ay halatang walang saysay lamang. Gumamit si Yang Chen ng ilang paggalaw ng sonda. Ang bilis ng ilaw ng kuryente at ang lakas ng malupit na puwersa ay hindi nabali ang mga daliri at braso ng apat na tao, ibig sabihin, pati ang palad ay nabasag at namamaga. Piraso. Ang santukan ng 5 tao ay naging Yang Chen na nakikipaglaro sa apat na tao sa palakpakan. Mahirap na ideya, hindi matalo. Napasigaw ang unang kamay na lalaking balbas, pinandilatan ang namamagang mukha na kanina pa ay asul-lilang. Napagtanto din ng lalaking waya na mali ang sitwasyon. Bagamat hindi siya nakipagkasundo, nalaman niyang ang apat na lalaki ay hindi kapantay ng mga lalaking nasa harapan niya. Pumasok, tumakas. Sa utos ng lalaking naka-flower coat, mabilis na tumakbo ang apat na lalaki papunta sa Honda car. Hindi tumigil si Yang Chen. Parang tumatawa at tumatawa, pinapanood ang apat na tao na sumakay sa kotse at mabilis na nilock ang bintana ng pinto, pinaandar ang kotse at nagmamadaling lumingon, sinusubukang tumakas. Nang papaalis na ang sasakyan ng Honda, yumuko si Yang Chen at kinuha ang isang maliit na bato na kasing laki ng itlog sa lupa. Nakahinga ng maluwag ang apat na lalaki sa kotse, na naghihintay sa kotse, nang yumandar ang sasakyan. Bagamat hindi nila ito matalo, sa wakas ay makakatakas na rin sila, at makakalaban na naman ang binata, at imposibleng maabutin ang sasakyan. Pagbalik ko para magulat sa superior, magdala ng malaking grupo ng mga kapatid, natatakot ako na hindi ko maiulat ang palasong ito. Gayunpaman, palaging may agwat sa pagitan ng katotohanan at mga mithiin. Matapos kunin ni Yang Chen ang bato, ipinikit niya ang isang mata at bahagyang itinoon ito. Pagkatapos ang katawan ay nagpakita ng isang baluktot na estado ng tagahagis. Iniunat ang kamay, sumandal ang tao at biglang umusad ang bewang. Pinulot ng kanang kamay ang bato. Ang bato ay parang miniature cannonball, at ang hangin ay nahati para makagawa ng isang pagsabog ng hangin. Boom! Sa bilis na hindi matukoy ng mata, tumama ang bato sa gilid ng tangke ng Honda. Bumang! Ang itim na Honda Accord, na patuloy pa rin sa paggalaw, ay parang isang pagsabog ng nagliliyab na apoy. Ang nagngangalit na apoy ay tumataas at ang buong katawan ay nababalot ng mataas na temperatura, na sumusugod sa poste ng kuryente sa tabing kalsada. Sa isang kisap mata, ang perpektong kotse ng Honda ay naging isang nasusunog na itim na coke. Tiningnan ni Yang Chen ang kasong pagpatay sa apat na tao, na dulot niya sa pagtingin sa sining. Ang dahilan kung bakit nila hinintay na makasakay sila sa bus para masolusyonan ang apat na buhay ay higit sa lahat ay dahil sa takot silang matrace ng mga pulis. At kapag iniisip ng mga tao na ang pinakaligtas at pinaka-nakaka-relax na oras para patayin ang mga taong iyon, magkakaroon ng kasiyahan sa puso ni Yang Chen, na itinuturing ding isang sakit sa pag-iisip na nalinang sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, hindi binalak ni Yang Chen na tretuhin ang malupit na ito. Ang problema. Gusto kong bumili ng German na kotse sa kabilang buhay, masyadong mahina ang Japanese car. Ngumiti si Yang Chen ng ilang salita, bumalik sa kotse at nagpatuloy sa pag-uwi. Habang nasa daan, iniisip ni Yang Chen kung sino ang magsisimula sa kanyang sarili. Una sa lahat, ang tao ay hindi dapat sapat na pamilyar sa kanyang sarili, o hindi siya magpapadala ng isang tao upang sundin ang kanyang sarili at alamin kung saan siya nakatira at kung paano siya nakatira. Kapag iniisip ko ito, hindi makumpirma ni Yang Chen kung sino ito. In the end, she just sighed and said to herself with a blank expression. Hanapin mo ako ng gulo, pero yung taong involved sa akin. That's dumb. Pagkatapos kumain ng masaganang hapunan sa villa sa gabi, si Wang Ma ay naglabas ng isang bag ng mga magazine tungkol sa fashion at ngumiti kay Yang Chen. Lolo, ito ay isang magazine na in-order ni Miss, ipinadala lang ngayon, hintayin mo ako. Ipadala mo sa ginang.
Si Yang Chen ay nanonood ng balita sa TV. Matapos pakinggan ay tinanggap niya ito. Oo, gusto lang ni Wang Ma na bigyan tayo ng masarap na pagkain. Ang ganitong mga gawain ay dapat ginawa ng ating mga lalaki. Hindi, mabilis na sinabi ni Wang Ma. Hindi ito masasabi ni Lolo. Higit sa lahat sa palagay ko, dapat puntahan ng aking lolo ang ginang, upang mabasa ng ginang ang kabutihan ng kanyang lolo, at ang relasyon ng dalawa ay magiging mas matalik. Mapait na ngumiti si Yang Chen. Wang Ma, malaki ba ang tiwala mo sa akin, at hinahayaan mo si Ruaxi na itulak ng husto sa aking mga bisig? Sinabi ni Wang Mazheng. Lolo, lumaki akong nanonood kay Miss. Hindi pa ako nagkakaanak sa buhay ko. Kung nahihiya ako, si Miss ay magiging katulad ng aking kalahating anak na babae. Inaasahan ko ang matandang babae at asawa pagkatapos ng kamatayan. Miss na makahanap ng magandang tahanan. Napakaganda ni Miss mula sa murang edad. Siyempre, ang lalaking may gusto sa kanya ay nasa buong dagat. Ngunit ang mga taong iyon ay masyadong walang laman, sabi ni Wang Ma, nakatingin kay Yang Chen ng nakangiti, di tulad ng tita, matanda ka na, at hindi mo nakikita ang mga bulaklak. Kahit na walang sinasabi ang lolo ay talagang nagmamalasakit pa rin ito sa ginang. Pagkatapos ng pagkatulala mula sa araw, nakikita ito ng aking lolo sa iyong mga mata. My grandfather is very I care about Miss, just like Miss, I am not good in express it. Kayong mga kabataang ganito minsan masyadong harap-harapan, pero gaano kahalaga ang mukha. Matagal na natahimik si Yang Chen, at nakangiting sinabi. Wang Ma, dapat ay isang psychologist ka, at may pagdududa ako na ako mismo. Lolo, wag ka masyadong mag-isip, basta noong matandang babae ako, magpapadala ako ng magazine kay Miss. Kung gabi na siguro matutulog ang ginang. Ngumiti si Wang Ma at hinimok. Kinuha ni Yang Chen ang isang bag ng magazine at tiningnan ito. Karamihan sa kanila ay mga pagpapakilala ng fashion at internasyonal na mga sikat na tatak sa bagong quarter. Kung gusto mong pumunta sa Lin Ruaxi bilang presidente ng kumpanya ng fashion, dapat mong malaman ng personal ang mga produktong ito. Di nagtagal pagkatapos umalis mula Longjingyuan patungo sa ospital. Nang nagmamaneho sa isang maliit na komersyal na kalye, ang mga mata ni Yang Chen ay nabasag sa isang maliwanag na tindahan sa gilid ng kalsada, at hindi maiwasang mapangiti. Pagdating ko sa hospital ward, 10:30 na ng gabi. Karamihan sa mga ward ay pinatay na ang mga ilaw, ngunit ang ward ni Lin Ruaxi ay malinaw pa rin. Bahagyang binuksan ni Yang Chen ang pinto, tumangala at nakitang hindi nag-iisa si Lin Ruaxi sa ward. Ang taong dumating ay ang sekretarya ni Lin Ruaxi, iyon ay, si Wu Yu, na siyang katawan ng paliparan. Hindi ko alam kung malamig, o nag-aaral pa ako kay Lin Ruaxi, isang napaka-cold at plain na babae. Si Lin Ruaxi ay nakahiga sa kama. Ang front table ay puno ng iba't ibang mga dokumento. At ang pilak na panulat ay may hawak na isang bagay sa kanyang kamay, habang si Wu Yu ay nakatayo na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, paminsan-minsan upang linisin ang mga dokumento. At iabot ito. Iba pang mga file. Nang makita si Yang Chen na papasok sa pinto, sumimangot si Wu Yu. Anong ginagawa mo dito? Itinaas ni Yang Chen ang paper bag sa kanyang kamay at magpadala ng ilang magazine. Paano mo gustong ipadala? Sino ka bilang presidente? Si Wu Yu ay labis na hindi nasisiyahan. Naisip ni Yang Chen, gayunpaman, isa rin itong pinagkakatiwalaan ni Lin Ruaxi, walang problemang sabihin ito, ngunit bago magbukas si Yang Chen, mahinang maglalagay ng pangungusap si Lin Ruaxi. Siya ay ang aking malayong kamag-anak. Pagkatapos noon, bahagyang dumilat si Lin Ruaxi, hayaang huwag nang magsalita pa si Yang Chen. Ang legal na asawa ay naging isang, malayong kamag-anak, na hindi makatalo sa tsismis. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ilong at mapait na ngumiti sa gilid ng kanyang bibig. Naisip niya na ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay naging matalik na simula noong mga araw na ito, ngunit ngayon ay tila siya ay nasa mata ni Lin Ruaxi. Sa loob nito, siya ay isang acting partner lamang na pumirma sa kontrata.
Hindi niya talaga tinanggap ang kanyang sarili bilang isang malapit na tao, at hindi rin niya inamin na siya ang kanyang asawa. Bahagyang nabigo. Ngunit sa kabutihang palad, ang psikolohikal na pagtitiis ay mabuti. Ngunit din psikolohikal na handa. Hindi masyadong walang muwang kung iisipin na ang malaking bato ng yelo na babae ay nasakop. Si Yang Chen ay ngumiti lamang ng casual, pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Inilagay ang paper bag kay Lin Ruoxi on ang bedside table, ay nagsabi. Hiniling sa akin ni Wang Man na ipadala ito, na sinasabi na ito ang magazine na in-order mo ngayong buwan. Nagpakita si Wu Yun ng nabigla na tingin. Nais niyang pumunta sa sikat na relasyon sa publiko ng Longping ng kumpanyang ito dahil dahil sa pangalan ng malayong kamag-anak. Maaari siyang makapasok sa kumpanya, nakikita ang mga mata ni Yang Chen na mas mapang-asar, at ang ilan ay hindi magaling sa pagsasabing. Walang dapat hayaan, alis na tayo. Huwag mong abalahin ang opisina ng presidente. Nais pa rin ni Yang Chen Ben na hikayatin ang isang pangungusap. Hayaan ang malaking gabi ni Lin Ruoxi na hindi masyadong pagod. Makikita na siya ay tumingin sa ibaba sa mga dokumento, at hindi niya nais na bigyang pansin ang kanyang sariling hitsura, kaya hindi siya humingi ng kasiyahan. Kung gayon wala na ako. Kahit na ang puso ko ay medyo hindi nasisiyahan sa huyo na ito. Kung tutuusin, ang mga tao ay ang sekretarya ni Lin Ruoxi, hindi maganda, si Yang Chen ay tamad na makita siya. Nang tumalikod si Yang Chen at umalis, bahagyang itinaas ni Lin Ruoxi ang kanyang ulo. Tulad ng alakdan ng tubig na tumitingin sa likod ni Yang Chen, ang huling araw ay hindi libre at madali. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag, nagkaroon ng kaunting pagbaba at pag-iisa, at hindi mapigilan, ang puso ni Lin Ruoxi. Medyo nagsisi ako, at wala man lang akong nasabi sa kanya. Ang awkward na karakter ay hindi niya alam kung paano magsalita. Nang maisara ang pinto, madaling bumantong hininga si Lin Ruoxi at ipinagpatuloy ang pagproseso ng mga dokumento. Makalipas ang halos 1 oras o higit pa, gabi na. Tumingin si Wu Yu sa relo at hindi nakatiis na sabihin. President, pumunta ka rito ngayon. Ibabalik ko ang mga dokumento at ayusin ang mga ito. Ibibigay ko sila kay Minister Mo, at ang mga importante ay tapos na pagkatapos ay proseso, dapat kang magpahinga. Binasag ni Lin Ruoxi ang kanyang mga templo, kumakain ng Chinese medicine, nagkokondisyon, at tinatanggap ang mga bumibisita sa sakit. Kapag gabi na siya, pagod talaga siya at tumango. Sa Minister Mo, ang taglagas fashion show documents, at mga plano para sa pagunlad ng Japanese market, ako mismo ang humarap dito, ang iba, tiningnan niya ito. Oo, Presidente. Napakataas ng kahusayan ni Wu Yu. Matapos makumplito ang lahat ng mga dokumento sa loob ng wala pang 5 minuto, aalis siya ng may paggalang at paggalang. Si Lin Ruoxi ay nag-relax, at sumandal sa malambot na unan. Napunta ang gilid ng kanyang mata sa malaking bag magazine na dala ni Yang Chen. Matapos mag-isip, kinuha niya ang bag at binalak tingnan ang magazine. Matulog ka na. Magbukas lang ng isang bag. Biglang lumabas ang isang pamilyar na malagkit na pabango. Tumingkayad si Lin Ruoxi, tumingin ng malapitan, at nalaman na bukod sa higit sa 1 dosenang magazine, mayroon talagang isang kahon ng transparent na plastic na packaging ng glutinous rice balls. Tandang padamdam. Dahan-daang inilabas ang kahon, tiningnan ni Lin Ruoxi ang 10 pink na dough sa loob, puti-itim na berde, lahat ng uri ng kulay, ngunit mainit din sa singaw ng tubig. Tiyak na alam ni Lin Ruoxi na hindi ito dadalhin sa kanya ni Wang Maria. Dahil kapag kumakain siya ng glutinous rice para masama ang tiyan, bawal na si Wang Man na kumain ng glutinous rice balls. Sa makatuwid, ito ay mabibili lamang ng tao. Dahil ba noong huling dumating si Kai Wei, nabanggit ba niyang mahilig siyang kumain ng glutinous rice balls? Dahil sa casual na pag-uusap na iyon, naalala niya ang paborito niyang kainin. Naiisip ko ang mga salitang sinabi ni Yang Chen kay Yang Chen, ang malamig na pakikitungo sa mga estranghero, at ang likod ni Yang Chen nang lumabas siya. Walang alinlangan,
Basa ang mga mata ni Lin Ruoxi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, tiningnan ko ang paborito kong glutinous rice balls, ngunit walang ganang kumain si Lin Ruoxi.